Magandang araw po sa inyong lahat. Grabe, talagang miss na po namin kayo ni Alma. Wala pong araw na hindi namin kayo napag-usapan, napagdasal. In fact, some of you or a lot of you, nakakausap pa po namin every now and then. Grabe talaga, no? Ang galing lang ni Lord na talagang pagka yung salita ng Panginoon, yung katotohanan ng salita ng Panginoon ay nasa ating lahat. Ang pagmamahal niya ang nagbubuklod sa atin na kahit na malayo man tayo sa isa't isa, malapit pa rin. Na kahit na we are thousands of miles away here in Winnipeg, Canada, ang aming puso po ay talagang nandyan pa rin. Talagang talagang ibang klase si Lord. Talagang miss na miss namin kayo. In fact, nakakapanood ako ng mga gawain natin diyan pagka 3 o'clock. Oo, nagigising po kami. At nakikita namin yung mga worship. Grabe, talagang ibang klase, talagang ang sarap makita kayo na sabay-sabay kayo nakataas ang kamay tapos nagpupuri sa Panginoon. Talagang good job po sila Erwin, sila April, si Alex, okay, si Chin, si Jeff, at isama na rin po natin si Nerissa. Yeah. Kasi naka 98 yan di ba? Di ba? Ang sarap kayo mapanood na nag-worship. At tapos noon, good job din kayo, no? Kay Josh sa kanyang pagtuturo sa ating lahat about the sovereignty of God. Ang sovereignty pala ng Panginoon is that yes, He has the authority over all. Yun ang ibig sabihin ng sovereignty ng Panginoon. Pero, hindi lang siya may authority, siya rin yung author. Kasi magkaibigan dalawa yun di ba? Pwede kang may authority, pero hindi ko yung sumulat. Pero siya yung sumulat. He is the author and the finisher ng ating faith, ng pananampalataya natin. Siya yung nagsimula at siya rin ang e-ending. Diba? And not only that, he doesn't only have that authority at hindi lang siya yung author, he also has the power, okay, the capability of enacting and making all his purposes come into fruition. Talagang naggagawa niya yun. Hindi lang siya may authority, hindi lang siya sumulat, kundi siya rin ang gumagawa ng lahat. Grabe ang sovereignty talaga ng Panginoon, nakaka-liberate. Kaya ang pinakamalapit dyan na isang foundation ng theology natin, is yung tinatawag na covenant theology. Kung minsan pag sinabi natin covenant theology or pag narinig natin yung theology, akala natin yung para aaral lang. Kasi pagka naaral natin to at nailalagay natin sa isip natin, yun yung nagre-register sa puso natin at mas lalo natin na-appreciate ang Panginoon. Kaya ano ba itong covenant theology na ito? Ang covenant theology, ibig sabihin nito is that yung buong creation before the beginning of time, from Genesis to Revelation, lahat ng nangyayari, lahat ng mga whether parang akala natin, sige, tayo ay na-promote, ang ganda ng news na yan, good news yan. Pero kung minsan may kumbaga parang bad news rin, kung minsan nawawalan tayo ng trabaho, kaya nakukulang yung budget natin, akala natin bad news yun, na parang ang Lord wala na yata sa control. Hindi. Siya pa rin ang may control nun. Kasi lahat na nangyayari sa atin, nag-i-evolve at nagre-revolve at lahat nang gagaling sa kanyang covenant, sa kanyang oath, sa kanyang pangako, okay, or promise. Kasi ang covenant po is oath and promise, okay? So, grabe, no? Let's face it, nakaka-liberate ito. Nakaka-liberate dahil akala natin kung minsan in control lang si Lord pagka malusog tayo. Pero pagka nakasakit na tayo, parang, teka sandali, anong nangyayari? Pero dahil sa pagka naintindihan natin na ang Panginoon may pangako, meron siyang panata, meron siyang plano, at yung plano na yon hindi nababali. Very liberating na kahit na anong mangyayari sa atin, ang Panginoon pa rin, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang siyang mananaig. At alam naman natin yung kalooban or yung will ni Lord, di ba? Hindi lang ito kalooban lang. Hindi. Yung will niya is, ano yung tatlo? It is good, it is pleasing, at ito ay perfect. Perfect ang mga promises niya. Perfect ang oath niya, ang panata niya. Perfect ang covenant niya. Let's face it. Promises are cheap pagdating sa atin. Pagdating sa tao, promises are cheap.
Di ba parang ano lang yan, kahit kunyari sa politics, di ba? Yung mga politicians natin, di ba, nung talagang bago sila ihalal, talagang they promise so many changes. Pero kumisan, talagang nga naman yung mga promise, talagang napapako hanggang ngayon, baha pa rin. In fact, yun nga ang issue natin ngayon. Di ba napapanood natin sa mga reels natin yan? Tapos gano'n, traffic pa rin. Tapos may mga anomalya pa rin. May mga, may mga kailangan pa rin explain na funds, di ba? Di ba? Ang promises are cheap. Why? Because these are all talks. These are all talks na talagang sinabi lang natin. In fact nga, di ba? Kung minsan na-experience din natin yan sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, na talagang pagka makakasama tayo, sasabihin ng kaibigan natin, teka, sige, solid tayo. Pero pagka meron tayong hindi na pagkakaintindihan, meron na tayong may isang bagay na medyo agrabyado yung isa, wala na. Ghost mode na. Betrayal na, di ba? Ganun din tayo kung minsan kay Lord. Ganon din tayo. Lord, sige, promise ko. Sige, hindi ko na ulitin. Hindi na kita i-offend. Talagang, ikaw na lang ang Lord ko. Pero mamaya konti, pagka nawala na yung feeling of remorse, yung emotion na very sorrowful ka. Kasi ang sorry is a sorrowful emotion. You're very sorrowful about it, di ba? Pero pag nawala na yung emotion na yon, balik na naman tayo sa dati. Na-offend naman natin si Lord. Hindi na naman tayo nagtitiwala sa Kanya. Grabe, di ba? Promises are cheap. Imagine this. What if yung pinaka-destiny, yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga maganda at hindi ganun kagaganda na pwede mangyari sa buhay natin, paano kung lahat yan nakasalalay sa pangako? Ay, grabe. Parang, ito lang yan eh. Parang pagka hindi siya dumating, wala akong pamasahe pa uwi. O pagka hindi niya ako binigyan ng budget, hindi ako makakapunta ng simbahan kasi nagtitiwala lang ako, nakasandal lang ako doon sa pangako niya, di ba? So, ano mangyayari sa atin? Di ba? Parang pagka hindi ginawa ng taong yun, tapos ka na. Di ba? Tapos ka na. Pero itong maganda dyan. Yung mga tao man, pumapalpak, pero ang Panginoon hindi pumapalpak. Yan ang good news yan kasi yung covenant ni Lord, the one making the promise, is the one who never fails. The one who promises is faithful. His word, yung salita niya, hindi lang yan salita. It is backed up by His eternal plan. It is backed up by His word, His unbreakable oath, and most especially, His promise is backed up by the very blood of His very only begotten Son. Grabe, no? Ganon katindi pagka nangako ang Panginoon. Ganon katindi ang authority, yung sovereignty ng ating Panginoon, na yung covenant, yung oath, yung promise niya ay pwede natin pagtiwalaan. Lahat na nangyayari sa atin, kahit na malusog ka, yes, maganda, ganun, talagang promise keeper sa Lord. Paano pagka nakasakit ka? Promise keeper pa rin ba siya? Oo, kasi hawak niya, back up ang pangako niya ng plano niya. Kaya lahat na nangyayari, huwag ka, steady ka lang. Do not worry about tomorrow. Matthew 6:34, di ba? Don't worry about tomorrow because God is already in your tomorrow. Okay? God was in your past. God is with you right now. God already has held your future. Grabe, no? Bigyan ko kayo ng verse to para talagang ma-found yung ating pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Sabi gano'n sa Hebrews 6:17-18. Okay, verses 17-18. Sabi gano'n, NLT version ito ha. So, pwede nyo ako sabayan at basahin na sabay-sabay natin ito. Sabi gano'n dito, verse 17. God also bound Himself with an oath so that those who receive the promise, kung sino yung mga nakatanggap ng pangako, could be perfectly sure. Talagang pwede ka maging confident that He would never change His mind. Okay? Talagang hindi nagbabago ang isip ng Panginoon. Hindi siya yung tipong, teka sandali, parang nagbabago ang ugali nitong taong to. Talagang nagbabago na yata ang isip ko. No. He is not bound by your faithfulness or unfaithfulness. He is not bound by your performance. He is bound by His faithfulness. He is bound by His good, pleasing, and perfect will.
ganun na lang tayo ka-secured. Verse 18, sabi ganun dito, so God has given both His promise and His oath. Binigay niya yung promise niya at saka oath niya. Yan ang covenant, okay? These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to Him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Grabe, ganon ka-secure na talagang ang Panginoon hindi bumabali ng kanyang pangako. Isa pa, Isaiah chapter 14 verse 24. Sabi ganon, the Lord has sworn this oath. Okay, meron daw panata ang Panginoon. Sabi ganon, it will all happen as I have planned. It will be as I have decided. Ay, grabe. Talagang mayor. Talagang, ito ang mayor ng Diyos. Doon na ako sa mayor na alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung plano niya, at kaya niyang gawin yung sinasabi niya. Di ba? Yan ang talagang mayor. Doon na ako, di ba? Doon na ako. Talagang kung ano yung plinano niya, ano yung dinesisyonan niya, mangyayari yun. Sige, bugbugin pa natin to. Psalm 139 verse 16. Sabi nga nung sumulat, you saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Sabi niya gano'n, bago ako pinanganak, nasulat na lahat ng mangyayari sa buhay ko dun sa libro. Sa librong ginawa, sinulat mo. Every moment, every minute, okay, was already laid out bago pa lang dumating yung araw na yun, nakatakda na mangyayari. Talagang hawak ng Panginoon ang lahat ng mga nangyayari. Lahat tayo, lahat ng pangyayari sa buhay natin nag-i-evolve sa covenant niya. Nag-i-evolve at nagre-revolve sa kanyang pangako at panata. Promise and oath. O sige, bugbugin pa natin. Sabi nga nun, sa Isaiah 46 verses 9 to 10, remember the things I have done in the past, for I alone, ako lang, am God. I am God and there is none like me. Walang katulad ko. Only I can tell you the future before it even happens. Bago pa mangyari, bago ka pa magkasakit, bago ka pa maubusan ng pera, bago ka ma-promote, bago ka manalo sa raffle draw. Okay, alam ko na lahat yan. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Grabe, no? Grabe ang Lord. Talagang siya talaga. Kaya talaga, huwag ka na mag-worry. Huwag ka na mag-worry kahit na ano pa man ang nangyayari sa'yo. Maganda yan dahil ang kalooban ng pinananampalatayaan mong Panginoon ay maganda. Di ba? Alam natin itong verse na to. Yung Romans 8:28, di ba? Minsan parang natin yan parang power verse natin yan, di ba? Sabi ka all things work together for good for those who love God and called according to His purposes or purpose. Di ba? Parang alam natin yan. Pero alam niyo ba yung verse 28 yan, pero alam niyo ba yung verse 30? Grabe, ganda. Alam niyo, sabi nga sa verse 30, those whom He predestined, yung pinili niya, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So, ibig sabihin niyan, hindi ka lang niya pinili. Okay? Hindi ka niya pinili. Tinawag ka pa niya. Hello, Tita Helen. Hello, Josh Morcillo. Hello, Jores. Hello, Juliana. Hello, Tita Annie. Tinatawag kita. Pinaalam ko, tinatawag kita. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Yan. Isa ba? Tinawag ka ng Diyos. Okay? Pero hindi nagtatapos yan. Hindi ka lang tinawag ng Diyos, nilagay ka pa sa posisyon na karapat dapat ka. Justified ka bilang para maging anak ng Diyos. At paano ka naging anak ng Diyos? Hindi dahil sa hindi dahil sa kagustuhan mo, hindi dahil sa hiling mo, hindi dahil sa performance mo, kundi dahil sa performance ni Jesus
dun sa Kalbaryo. 2,000 years ago. Yun ang nag-justify sa atin. Yung pagkamatay niya sa krus, yung dugo niya, yun ang nag-justify sa atin. Grabe. Tapos doon yung mga ginastify niya, glorify din niya. Kaya talagang ang purposes ng Panginoon, ang plano ng Panginoon, ang panata ng Panginoon, ang pangako, ang covenant niya, lahat dun umiikot ang mga pangyayari sa buhay natin. Dahil alam ng Diyos at siya ang may hawak, siya ang may control. Bagamat ito ay mistulang maganda o mistulang hindi maganda. Okay? Kumbaga, sa kalusugan o pagka may sakit ka, mabait pa rin at may control pa rin ng Panginoon. Kung may pera ka o nangangailangan ka ng pera, mabait pa rin at siya pa rin ang may control, ang Panginoon pa rin. Kung meron kang tinatahak, ang Panginoon pa rin ang pwede mong pagtiwalaan kasi siya ang may hawak ng kahapon, ngayon at bukas. Grabe, no? Sovereignty reminds us who's in charge, and His covenant reminds us who we belong to. Ganon kagrabe ang Panginoon. Ganon kagaling ang Panginoon. Well, naging intro pa lang ako ng ating covenant theology, grabe. Pero maikli lang ito. Sige, total naman, meron pa tayo hanggang alas 9 ng gabi rito. De joke lang. Okay, pero I'd like to present to you yung the big frame of covenant theology. Tatlo yung frames niyan, okay? Meron tayong tinatawag na covenant of redemption. Okay? Again, covenant of redemption. Ibig sabihin nito, before time, the Father, the Son, and the Holy Spirit has already planned our salvation. Grabe. Hindi pa tayo nagkakamali, hindi pa nagfo-fall si Adam and Eve. Planado na ang salvation natin. Yan ang covenant of redemption. Ang number 2 is the covenant of works. Ibig sabihin nun, merong mga partnerships sa atin ang Panginoon. Dahil kasi, ganun ang relationship magiging totoo pagka may partnership di ba? Ibig sabihin na may mga pinagawa ang Panginoon kay Adam and Eve, pero nag-fail si Adam at si Eve, nag-fail si Adam at lahat tayo nadamay. Yan ang covenant of works. At ang pangatlo naman, ay covenant of grace. Covenant of grace. Okay? That means to say that God saves sinners through Christ. A promise that was kept all throughout history. Magmula pa nun lamang, before time pa lang, yung grace ng Panginoon, pangako na yun. Hindi mo pa kailangan, at hindi mo pa alam na kailangan mo ng grasya ng Panginoon. Nangako na ang Panginoon doon. Pinangako dyan na ang kanyang anak doon. Throughout history. And that's the reason why one of the clear examples or good stories that we could realize the covenant theology of God is seen in Genesis chapter 15. You see, Genesis 15 is one of those moments na sobrang clear. Si God na siya mismo ang gagawa ng lahat para matupad ang kanyang pangako, ang kanyang panata, ang kanyang tipan, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban. Okay? So, basahin natin ito. Genesis chapter 15 verses 5 to 8. NLT po ang version na babasahin ko. So, you can read it with me if you want to. Okay? It says in here, verse 5. Okay? Then, the Lord took Abram. Okay? Abraham po yan. Pero hindi pa siya tinawag ng Panginoon na Abraham. So, Abram pa lang siya dito. Then the Lord, okay, took Abram outside and said to him, "Look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have." Verse 6, and Abraham believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Verse 7, then the Lord told him, "I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land as your possession." But Abraham replied, nag-reply si Abraham, sabi ka na, "Oh, sovereign Lord, how can I be sure? How can I be sure that I will actually possess it?" Okay, bigyan ko kayo ng backdrop dito sa kwento to ha. Ang pinanggagalingan nito, kasi si Lord, prinamis ni Lord kay Abraham
ang Canaan, okay, modern day, ito yung Israel or Palestine, no? But anyway, prinamis yun na sa kanya talaga to, ito, from all his life and all his generations, okay, mapupunta sa kanya itong land na to. Kaso nga lang ito yan. Ito yung tension dito. Si Abraham, matanda na. Kumbaga, wala nang pag-asang mga anak kung titignan mo. Sa Tagalog, ibig sabihin nun, pa-retire na po. At wala nang pagkakataon mga anak. Kumbaga, every night na lang, eto nakatingala siya sa langit at siguro sa ceiling, sabi niya siguro tinatanong niya, Lord, teka, totoo ba yung sinabi mo na mapupunta sa akin itong land na to? Baka na-misinterpret lang kita kasi ang tanda ko na. Then one night, God brings him outside, tapos sinabi ganun ni Lord, okay, Abraham, tingnan mo yung mga bituin. Look at them. Count them if you can. Subukan mong bilangin. Okay? Parang sinasabi ni Lord, kung kaya mong bilangin yung mga stars na yan, saka mo lang kayang bilangin ang gagawin ko sa buhay mo at patutuparin ko lahat ng pinangako ko. Diba? Grabe, no? Grabe yung sagot ng Panginoon. Pero here's the tension. Abraham believed, yet he still asked, sabi niya gano'n, Lord, paano ko makakasiguro? He was honest, he was vulnerable, walang filter, kumbaga. Di ba? But here's the thing. Yung pagtatanong ni Abraham dito is not because he was doubting. It's because he wanted to know how God will display His faithfulness. Now, I'm telling you, faith doesn't cancel questions. It carries them to God. Now, dalawa yan. Ikaw ba? Pagka hindi ka nakakasiguro, nagdududa ka na ba? O gusto mo lang talagang malaman kung, Lord, paano gagawin ito? Na-excite ako. Sana nandun tayo sa pangalawa. Hindi yung, Lord, pagagalingin mo ba ako? Lord, magkakaroon ba ako ng trabaho? Lord, magkakaroon pa ba ako ng asawa? Lord, sasagutin ba niya ako? Basta't nasa kalooban, basta't nasa pangako, basta't nasa kagustuhan ng Panginoon, mangyayari yun. Okay, mangyayari yun. Okay. Parang ano lang yan eh, parang, di ba, parang pasahero ka lang ng aeroplano kami, di ba, from the Philippines, we came via airplane, papunta dito sa Canada. Naniniwala kami na makakarating. Pero maya ako, tinitingnan ko pa rin yung seatbelt side. Kung talagang, kailangan ko nang mag-seatbelt. Tapos pagka may turbulence na, alam yung turbulence, yung pagka nalulubak doon sa ere. Okay, hindi naman nalulubak. Pagka may turbulence, talagang ako, uy, ano na nangyari ito? Kumbaga, nagugulat ako. Ito yung human nature ko na nagsasabing kailangan ko pa rin magtiwala sa Panginoon. Hindi yung, wala na, lumubak, mamamatay na ako. Hindi ganun. Okay, faith doesn't cancel questions. It leads you to be conscious or curious about how God's faithfulness will be displayed. Grabe, no? And dito, makikita natin kuminsan yung mga extremes na madalas nating maranasan. Di ba? Para nangyari kay Abraham at saka kuminsan sa atin. Kuminsan, you believe God, pero may tanong ka pa rin. Minsan, you've seen His power, pero minsan parang tahimik siya, Lord. Parang tahimik mo naman. Parang late ka na yata. Ang Panginoon hindi na late. In fact, kung minsan nagkikrinshock pa kasi nasabing, if the Lord is delaying His answer. No, hindi. Hindi na delay ang sagot ng Panginoon. Hindi na delay ng Panginoon. Siguro, ikaw lang hindi ka makapaghintay. O baka naman, hindi naman talaga ito ang kalooban ng Panginoon. O baka meron siyang ibang gusto para sa iyo, kaya hindi yun yung sagot niya. Kasi kuminsan ang perspective natin, kaya kuminsan kala natin tahimik siya, yung pala yung pagkatahimik niya, yun na yung sagot niya. Di ba? Kasi kuminsan akala natin, basta may hinilig tayo, yun na yung kalooban ng Panginoon. Hindi. Ang tutuparin ng Panginoon, hindi siya bound doon sa kagustuhan mo. Bound siya sa kagustuhan niya, sa kanyang kagustuhan mismo. Bound siya sa will niya. He is not bound by His prayers, but He regards our prayers as our communicative relationship with Him. Pero, He is bound by His will. Kaya nga, sa big group, pinag-usapan namin yung
hinimay-himay namin yung the Lord's Prayer. Grabe, no? Pagka nagdasal ka pala, hindi lang ito yung magdadasal ka dahil gusto mo. Ang ipagdadasal mo, yung kagustuhan ng Panginoon. Di ba? Grabe. Ito yung klase ng faith journey na hindi lang tungkol sa obedience. Okay? Ang relasyon mo sa Panginoon, kundi tungkol sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Hindi ito tungkol sa performance ng obedience mo, kung hindi doon sa trustworthiness ng ating Panginoon na kahit maging faithful ka o unfaithful ka, siya faithful pa rin. Kasi ang Panginoon natin hindi pa bago-bago na parang anino. Okay? Diba? Parang ano lang yan eh. Parang kunyari kausap mo yung tatay mo. Tapos imbis na i-explain step by step yung sinasabi na lang, anak, okay lang. Hawak ko ang manibela. Huwag ka na, safe ka na. Huwag ka nang mag-alala. Ngayon, yan ang Panginoon natin. Sabihin mo sa katabi mo, sa Panginoon, safe ka. Sabihin mo, safe ka sa Panginoon. Sige, sabihin mo sa katabi mo, safe ka sa Panginoon. Yan. God's promises stand even when you cannot stand. Grabe, ganun kabait ang Panginoon. Ganun kabait ang Panginoon. Kumbaga, He's basically saying, He's basically saying, Abraham, brother, kahit mag-fail ka, I will still fulfill my promise. Kasi hindi ako pabago-bago. Hindi nagbabago ang Panginoon. Sabihin mo yun sa sarili mo. Sabihin mo, hello, hindi nagbabago ang Panginoon. Hindi nagbabago ang Panginoon. Okay? Faithful siya. Di ba, one-sided, unilateral yung promise? Ang promise, ang pangako, ang panata, ang oath, ang tipan, ang covenant ng Panginoon, unilateral. Although He demands a relationship, that is our obedience. But His faithfulness is not bound by our obedience. Okay? Because the gospel, it has nothing to do with your obedience, but has everything to do with the obedience of Jesus Christ to the Father, even to the point of death. Now, I'm going to give you 3 points doon sa kwentong binasa natin, yung verses na binasa natin tungkol kay Abraham. Point 1, the covenant is divine in origin. Sabi niya gano'n, I am the Lord who brought you out. Ako ang Panginoon na gumawa lahat nito. Ako ang nagdala nito. Faith itself, your faith, is not your idea. God started it. Di ba? Sabi nga sa scripture, He is the what? He is the author and He is the finisher of your faith. Your faith did not start in you. Your faith started with God. Grabe. The covenant of redemption reminds us, before the world began, the Father, the Son, the Holy Spirit agreed already and planned about your salvation. Di ba? Parang ano lang yan, parang bata na natutulog sa bahay, tapos nung nagising niya, nasa Disneyland na lang siya. Yung pala, talagang inaayos na lahat ng prepare na para lahat ng tatay niya. Yung tickets, yung rides, yung foods, wala siyang contribution except mag-enjoy. Grabe, no? Talagang siya lahat ang bahala. God, siya ang kumilos, ganun si God sa salvation. He starts everything, even yung paniniwala mo, even yung faith mo. Even your faithfulness is by His grace. Your obedience is by His grace. It's a gift that nobody can boast of. Grabe. Kaya huwag mong isipin na faith mo ang nag-convince kay God na masave ka. Hindi. Faith is you responding doon sa work na siya mismo ang nag-initiate. Grabe, no? Response lang natin yun doon sa ginagawa na siya ang trumabaho at siya ang nagtatrabaho. Siya ang nagbigay ng salvation mo. Siya ang na-convince sa sarili niya kagustuhan na isave ka. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kanya mismo. Kaya grabe, lahat talaga ng pagpupuri sa Panginoon lamang. Purihin niyo nga Panginoon ngayon. Grabe. Point number 2, the covenant is unbreakable. The covenant is unbreakable. Sabi nga sa verse 7, to give you this land. Siya yung may kagustuhan to give you this land. In the covenant of grace, God doesn't just offer salvation, He also secures it. Parang nasa gitna ka ng dagat na halos malunod ka na, tapos hindi ka marunong lumangoy. Tapos may rescuer na diver, tapos na tumalon galing sa helicopter. Siya yung nag-strap sa sarili niya. Siya yung tapos sabi niya, relax ka na lang.
all the way to the shore. Siya yung tinatamaan ng malakas na mga alon para makahinga ka, gano'n. Kahit pagod pa, hindi kanya iniwan. Although, syempre, hindi naman yung diver yun, pero ang Panginoon natin hindi napapagod. Ganon ang covenant, ganon ang promise ni Lord. Kahit madapa ka, kahit sumablay ka, hindi siya bibitiw sa'yo. Okay? Kung ang salvation mo nakadepende sa performance mo, patay ka na. Tapos ka na. But the covenant stands because God binds Himself to His word. He is not just a promise giver, He is a promise keeper. Yan yung kinakanta natin kanina. Di ba ang ganda? That in the future, okay, you will see His goodness in the land of the living. Grabe. Point number 3, the covenant is Christ-centered. Sabi gano'n sa verse 6, and Abraham believed the Lord. Believed the Lord. It's all centered on God. Every Old Testament covenant, everything, every promise, every oath points forward to Christ. He is the true seed. He is the Lamb. He is the King. Grabe. Parang ano lang yan eh. Parang kunyari, parang nasa death row na, no? Na prisoner, na guilty talaga. Tapos doon kinabukasan, sunrise, execution na. Tapos doon, midnight, bigla pumasok yung gwardiya, sabi gano'n, makakalaya ka na. Ha? Paano? Someone took your place. Tapos paglabas mo ng selda, makikita mo yung pumalit sa'yo. Inosente, guiltless. Pero siya yung naging sacrifice. He was the guiltless sacrifice. Siya yung tumanggap at tatanggap ng parusa mo. That's Jesus. The covenant finds its fulfillment sa dugo niya. Grabe, no? Faith is not trusting in your sincerity, but trusting in the person and work of Christ who fulfills every promise. Faith is not trusting your faith, but trusting the faithfulness of God. Grabe, ibang klase. Kaya nga yan eh. The covenant of redemption planted, the covenant of works shows how desperate we are, that we are in need of a Savior, and the covenant of grace delivers it all in Christ. Lahat ito, lahat na nangyayari sa buhay natin, nanggagaling at umiikot sa kanyang pangako, promise, panata, oath. Itong dalawang to, yan ang kanyang covenant, ang tipan. Yan ang covenant ng Panginoon. Our main takeaway is this: the covenant doesn't stand because you hold on to God, but because God holds on to you forever. He is a God who is a promise keeper. His word will never ever fail. So I'm encouraging you right now. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, hindi to positive thinking. Pero ang sinasabi ko sa iyo, kahit ano nangyayari sa buhay mo, hindi nawawalan ng kontrol ang Panginoon. Ang kalooban niya ay maganda, tapat, perfect, at kanais-nais. Kaya very liberating ito. Pero kung minsan nga lang, nawawala yung pagtitiwala natin, nakakalimutan natin ang mga pangako niya. I'd like to pray for you right now. Let's pray. Let's all bow our heads and close our eyes. Lord, napakasarap isipin na ang pangako mo ay hindi nababali. Ang pangako namin, napapako, pero ikaw, ang pangako mo ay ang iyong anak na pinako sa krus. At dahil dyan, ang grasya mo ay dumaloy sa amin dahil sa Kanya, dahil sa Kanyang performance, dahil sa Kanyang obedience. Lord, patawarin mo kami. Nasa napakaraming sitwasyon, pagka meron ng bagyo sa buhay namin, nakakalimutan na namin yung pangako mo. Samantalang ang pangako mo naman, siya lang ang humahawak, siya ang pinanggagalingan ng lahat ng nakatakdang mangyari sa buhay namin. Lord, patawarin mo kami at bigyan nyo kami ng lakas na magtiwala sa inyo. Dahil mismo yung faith namin, mismo yung pananampalataya namin, mismo yung pagsuko namin ay galing rin sa iyo. Kaya Panginoon, wala kaming ibang magawa kundi tumugon sa iyo
manampalataya sa iyo at sambahin ka. Maraming salamat, Panginoon. Sinusuko namin ulit ang buhay namin sa iyo at binibigay namin sa iyo ang pagtitiwala dahil ikaw ay tapat at sapat. Pinupuri ka namin ngayon sa ngalan ni Jesus. Amen. Why don't we worship God today?